verse 21 and 22. Matthew chapter 21 verse 21 and 22. Ang title po ng ating mensahe is Doubtless Faith, o yung pananampalataya na walang, huwag kaalinlangan o kayo, walang duda. Kasi yung doubt is duda yan eh. So, dapat pag nanampalataya ka, walang duda. Yung last week hindi ko po na-record yung ating preaching. Nagkamali po ako ng pindot dito sa aking cellphone. Mukhang wala naman na yata nakikinig online, pero may nakikita ko marami-rami din nag-review. Tinitinan ko yung insights talaga. Iba talagang tinapos yung yung preaching. Hindi ko alam kung sino yung matyaga nakikinig sa boses kung pangit. Okay, anyways, Matthew chapter 21 verse 21 and 22. Basahin po natin, tayo po tumayo ng sabay-sabay. Dalhin nyo pa rin po yung Bible ninyo ha. Itong to, kasi sila Mang Jaime ay napakalinaw po ng kanilang mga mata. Kaya po nandito po yung computer. Okay? Buksan nyo lang po Matthew 21, chapter 21, verse 21 and 22. Slangin na 21. Okay. Diyan na po ba kayo sa Bible, mga Bibles nyo? Buksan ko lang po ito. Ayaw makisama ng computer natin. Okay. Diyan po, Matthew chapter 21 verse 21 and 22, ang sabi po dito, Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believe ye, shall receive. Tayo po ay manalangin. Panginoon, naming Ama, sa langit, tunay Panginoon na napakabait niyo sa amin. Tunay Lord, na binigyan niyo kami ng maraming biyaya. Last week, wala pa yung lubhang nagkasakit sa amin. Kami magkakasama pa rin po ngayon. And Lord, pinagdarasal po namin na basbasan niyo po sana itong buong linggo na po na ito. Lalo na po yung mga kasamahan ko po ngayon dito sa worship. At yung wala sa worship po, Panginoon, bless niyo rin po sila. Naway makasama namin sila this coming Wednesday. And I pray, Lord, na maintindihan po namin itong mensahe na mula sa aming puso ay talagang nanamnamin namin ito. Iintindihin po namin, paintindihin niyo po sa amin at isagawa po namin sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga turo na binigay niyo sa akin. Naway po, Panginoon, may bahagi ko po na maigi sa aking mga kasamahan ngayong araw. At naway, Lord, hindi po ako mapansin pagkat lahat po ng talino at mga bagay na aking natutunan ay galing lang po sa inyo at hindi po galing sa akin. And Lord, naway kayo po yung mapansin, hindi po ako, pagkat kayo, Panginoon, ang dapat luwalhatiin at patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo lahat. Ngayon po, ito pangalan is Doubtless Faith. Medyo lakihan ko lang po ito. In Doubtless Faith po, ibig sabihin dapat hindi tayo nagdududa. Okay? Kasi pag may pagdududa tayo sa ating pananampalataya, kasi pag sinabi mo pananampalataya, ano nga ba yung pananampalataya? Ngayon, nabasa po natin kanina, nakita po natin dito, pag sinabi mo kasi sa bundok na iyan, sabi nga nun, pag sinabi mo sa bundok na iyan, na ikaw ay umusog o pumunta ka doon sa dagat, ikaw ay mapupunta sa dagat yung bundok na yan. Nasa verse 22 po yan eh. Ito po, ang sabi po dyan. And sabi dito bago mag-22, but also, if you shall say unto this mountain, sa Tagalog, ngunit kung sasabihin mo rin dito sa bundok, be thou removed, ikaw ay matanggal. Sabi, and thou cast it into the sea. Sabi, ikaw ay pumunta doon sa dagat, it shall be done. Kasi ano na ba nangyari noon? Bago po dito, di ba nagutom si Jesus pagkatapos na dumating doon sa Jerusalem. Pumunta sa templo, kinabukasan, kinagabihan, umalis, pagbalik ulit, nagutom, nakita niya yung fig tree. Diba? Pagkakita niya sa fig tree, madahon. Nakalimutan ko pong ibigkas last week, na yung fig tree po na iyon, yung fig tree pala, bago po ito magkadahon, mamumunga po muna ng mga
maliliit, mamumulaklak o mamumunga na muna. Ngayon, pag ito ay nagkadahon, ibig sabihin, hinog na rin po yung mga bunga niya. Kaya ganun na lang yung galit ni Jesus. Diba? Pero yung pagkakaintindi po natin last time, ay pagkatapos po, kasi ang pagkakabasa ko sa karamihan po ng mga ni-research sa mga February po yung pagbubunga ay yung paghinog ng mga fig tree. At kung ito ay nagbunga ng fig tree doon, meron minsan mga nahuhuling mga bunga at meron pa rin mga bunga kasi mayabong pa yung dahon eh. Pero sabi ng isang preacher, may daw namumunga yung fig tree. Sa sobrang taba ng lupa, pwedeng maagang namunga yung fig tree. Gayun pa man, wala pa rin prutas doon. Inaasahan ni Jesus may prutas. Kaya sinabi niya, huwag ka na mamunga. Pagkatapos kinabukasan, bumalik si mga disipulo at si Jesus, patay na yung puno. At nagtaka sila. Pag tinignan natin yung verse 20, ay! Bakit patay na yung puno? Alam nila kung bakit. Kasi sinabi ni Jesus, huwag ka nang mamungang muli. Kinabukasan, lanta na. Isipin nyo, puno yun, lanta kagad. Kasi ibang puno, kapag pinutol mo ngayon bukas, maayos pa yung mga dahon eh. Pero yun agad-agad, patay na. Ngayon sinabi ni Jesus, kung kayo ay may pananampalataya at hindi kayo, and doubt not, sabi gano'n. Hindi kayo nagdududa. Yung pananampalataya, walang halong duda, magagawa niyo ito. Ngayon, nung una, pinag-iisipan ko ito last week pa, ito ba ay literal? So, hanap ako ng hanap. Literal ba ibig sabihin na iusog yung mountain? Kasi isipin mo, sabihin mo sa bundok, iusog mo yan. Uusog ka agad. Pero kapag gusto ng Panginoon, magagawa niya yun. Kasi nangyari nga yun sa fig tree. Pero gayon pala, ibig sabihin sa mga Israelita at sa mga Hudyo, pag sinabing ikaw ay makakausog ng isang bundok, ito po ay sinasabi sa mga rabay. Ang rabay po ay ibig sabihin nagtuturo. Ibig sabihin napakatalino o napakatindi ng pananampalataya na nagtuturo na yon. At sinasabi nila, nakakausog ito ng bundok. Mauusog dito yung bundok dahil sobra niyang talino. So sobrang galing niya magturo ng salita ng Diyos. Kaya niyang iurong yung bundok. Parang sinabi, ito, lakas nito. Kayang-kaya nito yung mga bagay na imposible. Walang imposible para sa tao na ito. Yun po ang ibig sabihin ng makakausog ng bundok. Ibig sabihin po ng Panginoon, kapag walang pagdududa ang inyong pananampalataya, kaya niyong iusog. Ibig sabihin talagang matindi yung pananampalataya niyo. Ito ay kadalasan sinasabi sa mga propeta. Kasi kadalasan dati mga propeta sa sobrang tindi ng pananampalataya nila nangyari sa iba. Di ba? Sino ba? Elijah? Si Elijah, nung sinabi niya hindi magkaulan sa Israel, ang tagal na hindi nagkaulan. Nung hiniling niya sa Diyos na umulan sa Israel. Ganun katindi. So sinabi makakausog, matindi yung pananampalataya ng tao na yan. Kaya nasabi ng makakausog yan ng bundok. Ngayon, yung pananampalataya ba ninyo? Pananampalataya ba natin ay makakausog ng bundok? Diba? So simulan po muna natin ito sa introduction muna natin. Medyo haba-haba. Okay? Okay, yan introduction. Sabi sa definition po ng dito po, definition ng faith. Ano po yung definition ng faith? Sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang sabi, now faith is a substance of things hoped for. Ay, ibig sabihin, ang pananampalataya ay yung mga bagay na, ano yung substance? Meron tayong sasandalan. Meron tayong inaasahan, yung hope for, yung mga inaasahan o yung mga pag-asa natin. May masasandalan tayong sigurado. At yung sinasandalan natin sa ating pananampalataya, ibig sabihin hindi po ito tayo ay bulag. Okay? Alam natin totoo. Kasi isa pa sa ibig sabihin ng substance is conviction. Pag sinabing convicted, ibig sabihin may mga pruweba yan. Yung substance po nito, una sa lahat po, syempre galing sa Diyos yan. Pangalawa, galing sa salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos, ito ay historical book.
At marami pong ginamit dito sa Bible para patunayan kung ano nangyari sa istorya po ng mundo. At ito po ay totoo. Ang reference nila kadalasan ay yung Bible. Okay? So substance, ano pa? Yung banal na espiritu kasama natin. Ano pa yung mga yun? Kadalasan tatlo para sigurado. Iba yung pangatlo, yung pananampalataya ng bawat isa. At yung nangyari kay Jesus. Yung mga pinakita ni Jesus, yun po yung patunay. Kaya yung ating pananampalataya may paninindigan. Okay? Malalim po yung ugat nito. Ganun ba kaya yung pananampalataya nyo? Okay? At sabi nito, ito yung mga ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. At bago po yan, makikita rin po natin sa 2 Peter chapter 11, chapter 1, verse 1. 2 Peter chapter 1, verse 1. Ang sabi po dyan sa 2 Peter chapter 1, verse 1, sabi, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Sabi dito sa Tagalog, si Simon Pedro, sabi niya, ako si Simon Pedro, alam niyo yung servant dito, ibig sabihin, alipin. Alipin at apostoles ni Jesucristo. To them, sabi nga to them, that have obtained like precious faith with us. Sa kanila, o sa atin, nakatanggap ng ano yung precious. Di ba pag nanood kayo ng Lord of the Rings, siguro, maliliit pa siguro kayo nun, hindi pa kayo nung pinapalabas na yung Lord of the Rings. Meron dun si Gollum, si Smigol, isa niyang pangalan, sabi, my precious. Ibig sabihin ng precious, napakahalaga sa kanya. Ano yung napakahalaga dito? Precious faith. Napakahalagang pananampalataya ay nasa atin. Sabi niya, nasa atin, nasa amin. Paano? Sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos at ng ating tagapagligtas ni Jesus na ating Kristo. So yun po, yung pananampalataya, galing po kay Jesus. Yung pananampalataya po na ito. Isa pa, Philippians chapter 1, verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. Ano sabi sa Philippians chapter 1, verse 29? I-check nyo itong mga verses na ito sa inyong bahay. Okay? Para po, masigurado nyo po in context, no? Philippians chapter 1, verse 29. Nandiyan na po ba kayo? Okay, nakikita nyo naman sa screen. Sabi po dito, for unto you it is given in behalf of Christ. At sa inyo, ibinigay, ano yung it na yan? Yung pananampalataya para kay Kristo. Not only believing, hindi lang yung maniniwala sa Kanya, but also to suffer for His sake. Ngunit para ay mahirapan para kay Kristo. Opo. Philippians chapter 1, verse 29. Sabi, for unto you, it is given in behalf of Christ. Para kay Kristo, binigay po itong pananampalataya sa inyo. Ano yung binigay? Pananampalataya. So saan galing yung pananampalataya? Galing po sa Diyos. Galing kay Jesus Kristo. Okay? Sabi rin po dito. Diyan na po pa rin po ba kayo? Acts chapter 3, verse 16. Acts chapter 3, verse 16. Ang sabi doon, sa Acts chapter 3, verse 16, antayin ko po kayo konti. Acts chapter 3, verse 16, pag nakikita nyo po dito, ito sabi, and His name, through faith, in His name, hath made this man strong. Ano sa Tagalog ito? At dahil sa kanyang pangalan, sa pamamagitan ng alin? Pananampalataya. At sa kanyang pananampalataya ay ginawa itong taong ito na malakas. Sino nagsasalita dito? Si Pedro. Pinalakas si Pedro, paano? Sa pamamagitan ni Kristo. Anong binigay ni Kristo? Pananampalataya. Okay? Whom you see and know. Na nakikita nyo sa harap nyo. Bakit ba? Sino ba si Pedro ng mga panahon na yon? Hindi naman siya yung aral katulad ng karamihan ng mga Pariseo. Siya po ay mangingisda. Hindi siya yung katulad ng mga Pariseo, ng mga banal, na sobrang nagpapakabanal, na simula 12 years old hanggang 30 anyos.
ay nandoon po sa templo at nag-aaral lamang na nag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Si Pedro po, siya po ay taong businessman, hindi niya kagustuhan yung mag-aral ng salita ng Diyos ng mga panahon na yun, kaya mahilig siyang mangisda. Dahil mas importante sa kanyang pangingisda. Tinuruan siya ni Jesus ilang taon? 3 taon. Okay? Kaya mapapansin niyo bakit yung college degree 3-4 years. Galing din yan kasi sa Biblia. Galing na. Yay! Sabi, oo. The faith which is by Him hath given Him this perfect soundness. Ano sabi? Itong pananampalataya sa pamamagitan niya, dapat capital H to, kay Jesus, ay binigay sa kanya, kay Pedro, itong perfectong soundness. Ano yung soundness of faith? Ano yung soundness of faith? Sigurado at tama. Tama po sa presensya ninyong lahat. So, saan galing po ito? Galing po sa ating Diyos. Pero mga ito, sabi sa ibang verses, Mark 11:12, Romans 3, chapter 3, sa faith of God. Pero merong mga 1 Peter 1:21, ito pag tinignan nyo yung context, may binabanggit si Pedro dito. Itong pananampalataya na galing kay Jesus, na pinapahiwati. Ganon din po kasi meron ditong faith in Jesus din, Acts chapter 20, verse 21, Acts chapter 24, verse 24, at saka, meron pa isa dyan, hindi ko maalala, andito yan, 1 Thessalonians chapter 1, verse 8, galing sa Diyos. Ano to mga ito? Pero merong Hebrews chapter 6, verse 1, faith on God, at of Jesus, Romans chapter 3, verse 22, 26, Galatians chapter 2, verse 16, chapter 3, verse 22, i-forward ko na lang po siguro sa inyo to. Revelation chapter 14, verse 12. Galing sa Diyos. Ngayon, ano ibig sabihin na tayo ay may pananampalataya sa Diyos? Ito po yung ating presensya na meron na tayong pananampalataya. At ipinapakita natin yung pananampalataya na ating nagawa, na pinapractice natin at ipinapakita natin sa ating pamumuhay. Isipin nyo na lang, pag meron po tayong isang diamante, saan po yung galing yung diamante? Sa ilalim ng lupa. Kadalasan yung pinakamagagandang diamante, kailangan yung bungkalin sa sobrang lalim ng lupa. At kadalasan bago kayo makapapunta doon sa minahan ng diamante, o punta doon talaga sa kukunan na ng diamante, bababa pa muna kayo. Dati hagdanan, ngayon elevator na. Okay? Bababa kayo. Para alin? May dala kayong piko, kaya kung ano-ano yan, siguro meron na kayong dalang jackhammer, mahaba yung kuryente, tapos i-jackhammer nyo yung mga diamante. Pero yung diamante na yon, galing pa po dun sa dalang lupa. At yung diamante na yon, anong gagawin nyo? Iaahon nyo doon sa lupa. Pagkatapos tanggalin doon, sa nakadikit doon sa mga kaya sa lupa. Pagdating sa taas, diba? Hindi pa ganun kakinang, pero uy, diamante. Mahal yan. Kasi alam na nila itsura pag diamante. Tapos anong gagawin sa diamante? Papakinisin pa yan. Ipoproseso pa yan. Huhugisan. Diba? Tapos kikinang yung diamante. Saan galing yung diamante? Doon mismo sa ilalim ng lupa. So tayo, parang yung pananampalataya natin, pinuntahan o galing doon kay Jesus, na napakahirap puntahan. Tapos kikinang ito, kasi pinapaganda ni Jesus para sa atin. At pinapapractice sa atin yung pananampalataya na yun at kikintab sa atin. Kasi si Jesus yung perfectong diamante na yun eh. Kaya kumukuha lang tayo sa Kanya. Kasi ibibigay niya sa atin. Kaya kung ano man yung pinapractice nating pananampalataya, ito po ay galing kay Jesus. Hindi na natin kailangan masyadong dahil introduction lang po ito. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na itong mga verses na ito. Si Eton po, in advance ko na po sa kanya yung mga verses. Kasi pasensya na kaya ito na, medyo natagalan ako sa aking outline. May outline na po ako no Thursday pa lang. Na sobrang hirap na hirap po ako. Nilagay ko muna yung dapat introduction ko na mas maikli. Nilagay ko sa Facebook. Na yung pananampalataya po ay talagang dapat, di ba, nanggaling sa Panginoon. So, point number 1 po muna tayo. Okay? So, point number 1. Paano pala tayo pananampalataya? Paano natin magsisimula magkaroon ng pananampalataya? Kumbaga, di ba may pagpasasabi sa atin na, uy, may diamante doon.
Pag sinabi natin sa Romans chapter 10 verse 17, ang sinasabi? Faith cometh by hearing. And hearing the Word of God. Pwede naman instant ibibigay sa atin ng Panginoon yan. Pero gusto ng Panginoon magamit tayo. Na magkaroon tayo ng saya. Uy, nagagamit ako sa gawain ng Panginoon. Gawain ba natin ito? Kaya nga nakakahiya tayo pag ayaw natin mag-soul win. Ayaw natin gawin yung ayaw natin i-practice yung pananampalataya na ibinigay sa atin at hindi nakikita ng mga tao sa atin. Kasi faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Siyempre, hindi maniniwala yung mga tao na may pananampalataya kapag yung ugali mo ay sukdulan ng kabaliktaran ng sinasabi mong mga aral galing sa Biblia. So, Romans chapter 10 verse 17, napaka-importante niyan. Alam ko yung Wednesdays natin nakatuon sa discipleship, pero bago tayo sa discipleship is about doon po tayo sa soul winning. At yung, halos lahat po ata ng Bible study ko ngayon is about soul winning ulit. Kasi mahiyain po yung church natin sa soul winning. Ako lang natin sobrang kapal ng mukha pagdating sa soul winning. Pag soul winning, dapat makapal yung mukha natin. Kasi gawain ng Panginoon to. Amen? Okay? So una, lost faith. But lost faith? Hindi no faith. Kasi una sa lahat, tayo po ay ligaw. Nawawala. Nawala yung pananampalataya ng tao simula na nagkasala sila Adan at sila Eva. Sila Adan at sila Eva nagkaroon ng pananampalataya dahil kilala nila yung Diyos eh. Nakakausap nila eh. Pero pinapamahagi nila ito sa mga anak nila, sa mga susunod na henerasyon sa kanila, sa pagsasalita nila at sa paggawa nila. Pero yung una nilang dalawang anak, sino si Cain at saka si Abel. Si Cain hindi nanampalataya. Si Abel nanampalataya, pinatay niya. Diba? Tapos nagkaroon po ulit ng pangalawang anak. Katlo si Seth. Pero yung mga lahi ni Cain, dumami. Mga masasamang lahi. Walang pananampalataya. Dahil sa kasalanan, wala tayong pananampalataya. O binibigay sa kanila para malaman kung karon sila ng pananampalataya, nire-reject ng mga tao. Okay. So lost faith. Ngayon yung lost faith, dito sa lost faith, meron po dito yung mga taong talagang walang alam. Pwede ito yung mga taong nasa tribo-tribo. Di ba? Pag nasa tribo, paano yung nasa bundok? Woo! Well, kumakain pa ng tao. Yung mga panahon noon, may nagtatanong sa akin, paano pastor yung mga tao sa tribo, yung mga sa lugar na hindi naaabot? Hindi ba sila pupunta ng langit? Hindi. Kasi supposedly, alam nila yung salita ng Diyos kasi lahi ng tao galing kay Adan at kay Eva, di ba nawala yung mga tao na yun? Sino yung sumunod? Lahi ni Noah. Hindi ba tinuruan ni Noah yung mga anak niya at yung lahi niya ng tungkol sa salita ng Diyos? Tinuruan niya po. So nga sa katigasan ng puso at ulo ng mga tao, kinalimutan nila. At syempre, dumami ng dumami yung tao, kumalat ng kumalat sa buong mundo. Nakalimutan nila. Ngayon, wag na muna natin pag-usapan, bakit pastor dapat punta sila ng heaven? Hindi. Ganun talaga eh. Kailangan, ang salita po ng Diyos ay ganun pa rin. Sila ay mananampalataya muna na may tagapagligtas o tunay yung Diyos bago sila magkaroon ng kaligtasan. Kasi pag tingnan niyo Hebrews chapter 11, the faith chapter, ano po bang meron doon? Lahat po doon, kahit si Abraham, si Adan, si Moises, lahat po doon, paano po sila nagligtas? Pananampalataya rin. So yung proseso po na para maligtas ay ganun pa rin po pagkaroon ng pananampalataya. Paano sila nagkaroon ng pananampalataya? Nung sila'y nanampalataya, sila rin po ay tumalikod sa kasalanan. Ang pagtalikod po sa kasalanan, sa pagiging makasalanan, ang tawag doon ay pagsisisi. Ayaw nang gawin yung kasalanan kasi gusto mo nang sumunod sa ating Panginoon. So dito yung mga taga-tribo at minsan hanggang sa mga literate. Ano yung literate? Yung mga tao nakapag-aral na. Yung iba, doctorate na nga eh. Ano yung PhD? Hindi naman ibig sabihin doctorate, lahat doktor. Yung iba talaga ibig sabihin, Doctor of Philosophy, Doctor of ganito ganyan.
Ibig sabihin, malalim na yung napag-aralan. Pero wala silang pananampalataya. Bagsak pa rin pagdating sa paghatol ng Panginoon. Oy! Ano nagawa mo sa buhay? PhD po ako ng ganito. PhD po ako sa business. PhD po ako sa engineering. Ay, wala. Yung pangalan mo sa libro ng buhay. Impyerno ka. Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko is pananampalataya. Nananampalataya kayo sa Panginoong Hesukristo. Okay? Wala. Doon. Okay. So, yun po yun. Maraming unreached po. Marami pang hindi naaabot ng ebanghelyo. Pag pumunta po kayo dito, pag sumasama po kayo sa soul winning, alam nila may Jesus, may Hesukristo. Pero hindi nila alam paano manampalataya kay Jesus. Imagine nyo sinasabi ang Pilipinas ay Kristiyanong bansa. Pero hindi nila alam kung kanino, paano yung pananampalataya na tunay. Ang dami pang unreached. Doon pa lang ako sa Palkarangan. Kaso nga lang yung mga tao, iisa lang yung pwede i-Bible study doon eh. Iisa pa lang. Di ko pa po napupuntahan yung doon kila Rachel. Saka dito. Ano ba to? Purok Uno to? Una-una. Kasi sa Purok Uno, ang ginagawa nila kadalasan sa trucks pagkakuha ay mamaya may kita mo pinasisindi na ng sigaret. Okay? Pero okay lang kasi at least mabasa sana nila. Wala nang problema doon. So, kaya kailangan natin ng Great Commission. Yung Great Commission, yung talaga sinabi ng Panginoon na turuan mo yung buong mundo ng mga bagay na tinuro sa inyo. Tayo ba ginagawa na ba natin yan? O si pastor lang. Hindi lang po ako ang church dito. Hindi lang po ako mananampalataya dito. Mananampalataya din po kayo. Kaya dapat ginagawa din po natin bawat isa itong Great Commission na ipinagkakalat yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Ebanghelyo. O sa English, Gospel. Hindi pa mabuting sinasabi ninyo na si Jesucristo ay magliligtas sa inyong kasalanan, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pag di nila maintindihan yung buhay na walang hanggan, ay mapupunta po kayo ng langit. Hindi kayo mapupunta ang impyerno dahil sa inyong kasalanan. Pero sana may sabi nyo pa rin yun kasi yun yung tunay na term eh. Pero dahil sa atin masyadong simplistic, hindi pa malalim yung pananampalataya ng bawat tao o wala talagang pananampalataya o walang pag-iintindi, sabihin nyo, gusto nyo bang pumunta ng langit? Wala namang masama doon. Saka na natin i-explain yung kalaliman ng pagkatapos. Tanggapin nyo si Kristo. Kasi pupunta kayo ng impyerno dahil sa inyong kasalanan. At si Kristo yung namatay at inilibing at nabuhay na magmuli para sa kasalanan natin. Naintindihan? Amen? So, dito pa. So, sa point number 1 is lost faith. Sa lost faith, meron talagang none that and does not know. Wala talagang alam. Okay? And none and do not want. Wala silang pananampalataya at ayaw po nila ng pananampalataya. Ito yung mga atheists. Wala kaming Diyos. Kahit anong Diyos yung sinasabi niyo yan. Si Buddha man yan, si Allah man yan. O kung sino man Diyos-Diyosan nyo dyan, na marami. Ayaw namin maniwala dyan. Walang Diyos. Lahat galing sa Big Bang. Galing tayo sa unggoy. Kaya ka pala mukhang unggoy. Diba? Hindi ganon. Iba agnostic. Ano yung agnostic? Alam nila. O alam nila yung turo ng pananampalataya pero ayaw nila yun. Mas matindi to. Alam nila na may Diyos. Alam nila, yung iba talaga, alam nila yung tunay na ng pananampalataya kay Jesucristo. Na si Jesucristo ay kaisa ng Diyos Ama at Diyos Banal na Espiritu. Pero ayaw nila. Hindi po atheist yun. Agnostic po yun. Inaayawan talaga nila. Mapapansin niyo sa Matthew chapter 7 verse 6. Di po ako nakapag-record ng devotion kagabi kasi nag-aaral po ako. Naubusan na kasi ako ng reserba kaya hindi ko na na-post. Pero pag nabasa niyo po yung devotion, di ba? Huwag niyo nang ibigay yung inyong mga perlas sa mga aso at sa mga baboy. Ano ba yung ginagawa ng aso? Di ba sabi doon, yung aso pala, nung mga panahon noon, ay yung mga talaga, alam niyo yung mga galisi na aso? Yun yung mga aso noon kasi madumi. Itinuring na madumi yung aso at baboy. At talaga ito yung mga parang asong askal na talagang puro galisi na talagang ayaw mo lapitan. Ganon din yung baboy na maraming pangil, sobrang baho.
At kain ng kain lang ng mga tira-tira. Alam niyo ba yung ginagawa ng aso? Yung aso, pag sinuka nila yung isang bagay, anong gagawin nila? Kakainin nila ulit. Ano yung baboy? Yung inetchas nila, kakainin din nila ulit. So, ibig sabihin kasi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 7 verse 6, sa Matthew chapter 7 verse 6, dito, ay talagang, ito yung mga taong alam yung salita ng Diyos, pero ire-reject lang nila, ire-reject, at apak-apakan lang ito. Ibig sabihin, alam na nila yung salita ng Diyos. Ayaw nila. Ayaw nila talaga. So, wag nyo na i-waste yung time yung gawin natin is pagdasal sila. Minsan, may mga kasalubong na naman silang tao, masasabi na naman, baka doon masave sila. Pero pag-pray natin ng pag-pray kasi bilang isang Kristiyano, ayaw natin silang mapunta ng impyerno. Ulit, dito ulit, sa lost faith, sinasabi rin po dito, none, wala silang pananampalataya, and do think they have. Pero alakala nila sila ay may pananampalataya. Pag bumalik po tayo sa ating verse, sa Matthew chapter 21, sa mga verses doon sa 10 onwards, tungkol po sa fig tree, ito yung taong relihiyoso. Yung sobrang relihiyoso nila. At pag pumunta siguro kayo sa Israel o kayo nanonood kayo ng mga palabas sa lumang panahon, ano yung ginagawa ng mga Israelita nito, lalo na yung mga Pariseo? Hindi naman kailangan Levitico yung mga Pariseo eh. Mga paring lang kailangan Levitico, sila lahi ng Levitico. Ano ba yung ginagawa nila? Magdamagan kinakabisado nila yung salita ng Diyos. Oh, gumagawa sila ng trabaho pa rin. Pero most of the time sila po ay nakatutok sa salita ng Diyos, gumagawa ng mga bagay na dapat gawin na ayon sa salita ng Diyos. Yung pag-aalay, ginagawa nila ng ginagawa. Sabi, sobrang banal naman ng taong yan. Kaya nga si Pablo doon masasabi, sobrang banal naman ng tao na, di ba may verse tayo na hanggat hindi lumalagpas ang inyong pananampalataya sa mga Pariseo na yan, hindi kayo makakapunta ng kaharian ko, sabi ni Jesus. Kasi mga Pariseo na yan, sobrang banal kumilos. Pero may problema sila. Puro lang silang pakitang tao. Puro panlabas lang pero walang bunga. Puro dahon lang. Hindi ko tanggap-tanggap sa Diyos kasi yung puso nila malayo sa Diyos. May Pariseo din na naligtas, si Nicodemus. Tinanong niya si Kristo. Si Nicodemus ay isa sa mga rabay talagang kilalang-kilala na malalim yung pananampalataya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa John chapter 3, ikaw, isang taga-turo ay pupunta sa akin? Sabi ni Jesus. Sabi niya kasi, hindi ko alam paano ako makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin niya, alam niya yung Biblia pero may kulang. Ano yung kulang na yun? Yung mula sa puso ng tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Lahat sa kanila, puro practice na lang. Wala na doon yung pagmamahal. Kasi yung tunay na reliyon, katulad ng pinag-aralan natin last week, diba? Sa James chapter 2. Ano ginagawa doon? Yung talagang ginagawa yung lahat ng buong puso para sa ating Panginoon. Ngayon, ito yung mga nakakatakot na tao kasi kadalasan i-reject din nila yung salita ng Diyos eh. Nagiging agnostic sila eh. Pero karamihan dito, hindi pa nila alam yung Diyos. Hindi pa nila alam yung tunay na pananampalataya. Ba't sinasabing hindi nila alam yung Diyos? Kasi iba yung pagkakakilala nila sa Diyos. Kunyari, pag inisip nyo, sa Islam na lang, anong pagkakakilala nila sa Diyos? Sa ala nila. Hindi sila naniniwala na iisa yung Diyos. At yung Diyos anak ay kasama niya, iisa sila. At ayaw nilang maniwala na may banal na espiritu na kaisa ng Diyos. Kaya si Allah at yung Diyos natin iba po. Ganon din po. Ano pa ba? Sa iglesia, ganon din. Ayaw nilang maniwala na si Kristo ay Diyos. Ano pa ba yung mga sikat na relihiyon? Katoliko. Ano yung problema sa Katoliko? Naniniwala naman sila na yung Diyos ay isa at pero tatlo. Pero paano sila maliligtas? Mabuting gawa. Paano ang sinabi ng Biblia paano maligtas? Diba tanggapin si Kristo bilang Panginoon mula sa puso. Kaya nga, from the heart sa Romans 10:9. John 3:16. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya, manampalataya ay hindi maglalaho.
Works ba yun? Hindi po, regalo po yung pananampalataya galing sa Diyos. The faith of Christ. Ibig sabihin sa totoo lang, perfecto na yung pananampalataya na sa atin, yung pagpapractice natin, mamaya maintindihan po natin, ay yung mali. Yung pagpapractice natin yung mali. Kaya hindi natin mapakita yung kapangyarihan ng pananampalataya na meron na tayo. Okay? So dito, kaya importante, kapag paano ka pumunta na langit, dapat nagpakabait ako pag nagkasala ako. Umpisa pag namatay ako at hindi ako pupunta na impyerno, pwede ako ipagdasal kasi nasa purgatorio pala ako, pupunta ako ng langit. Hindi po ganun yun. Ibang-iba po sa nakasulat sa Biblia. Kaya po tayo matyaga. Minsan pagtatawanan na tayo eh. Si Mang Jaime, naranasan niyo na po. Si Mang Jaime, si Eton din naranasan na rin na talaga i-reject. Pero mas matindi ko yung Mang Jaime. Ay, si Jacob din. Nahiya nga si Jacob, doon pinagtawanan kami. Si Jacob nahiya, pastor. Kasi pinagtawanan kami. Pero normal lang po yun. Blessing nga sa atin, di tayo pinapatay, di tayo sinasaktan eh. Tinatawanan lang eh. Okray lang eh. Salitang bakla eh. Okay. So, ganun lang po yun. Normal yun. So, first point, the lost faith. Hindi nila alam yung pananampalataya. Kasi, bakit? Dahil alam nila, hindi nila talaga alam nila, dahil hindi nila, wala nagsasabi, yung iba, ayaw nila tanggapin, kaya wala silang pananampalataya. Yung iba, kala nila may pananampalataya na sila, mali pala. Kaya kailangan tayo mag-abot sa mga tao. Point number 2, lacking faith. But hindi little faith. Mamaya maintindihan natin. Currently, ito po yung attitude ng mga apostoles noong mga oras na yon. They lack in faith. Hindi little faith. Kulang po ang kanilang pananampalataya. Kulang yung pagpapractice. When I say lacking in faith, o kulang ang kanilang pananampalataya, kulang po yung pagpapractice nila sa pananampalataya. Mayroon silang doubt. Di ba? Yung isang point po natin sa 21, sabi dito, if you have faith and doubt not. Sila po ay meron silang pag-aalinlangan. Meron po silang duda sa pananampalataya na iniregalo. Di ba yung pananampalataya sa regalo? Di ba? Ano sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Ephesians chapter 2 verse 8. Lagay ko lang po muna dito, Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi dito, for by grace you are saved through faith. And not of yourself. Ano yun? It is the gift of God. Yung pananampalataya niyan, grasya po yan. Regalo po yan ng Diyos. Grasya at regalo. Bakit yung grasya? Kasi hindi naman dapat sa atin binibigay yan eh. Di dapat binibigay sa atin yan, pero binigay niya pa rin sa atin. Kaya grasya po yun. Hindi tayo karapat dapat magkaroon ng magandang bagay niyan, pero binigay pa rin sa atin at naligtas pa tayo dahil sa pananampalataya ni Jesucristo. So dito po, sa lacking in faith, there's a stagnant faith. Okay? Ano yung stagnant? Stagnated, ibig sabihin, nahinto. Paano nahihinto? Ito po yung pinaglalaban ko po sa ating church ngayon. Bakit po ang dami ko po yung pinapagawa sa inyo para lumalim po ang inyong pananampalataya? Lumago po ang inyong... Kaya lumalim kasi siyempre, pag inumpisahan nyo humukay, mababaw lang. Para makuha nyo yung pinakamagandang diamante, dapat maghukay pa kayo na maghukay. Lumago naman, katulad sa puno, paano ka magkakaroon ng prutas pag hindi ka malago? Diba? Kailangan lumago ka sa pananampalataya. Pag ikaw po ay stagnated o stunted, ibig sabihin, ikaw ay nabansot na halaman, mamumunga ka ba ng maganda? Kadalasan po, pag meron na bansot na halaman doon sa bukid dati, inihila ko na. Sayang ka lang sa pataba. Hindi mo naman makukuha. Hindi mo tinatanggap yung pataba na to. Sa buti na lang patayin kasi pabigat ka lang eh. Bibigay mong prutas, mga baliko pa. Reject yan. Ako lang kakain yan eh. Sobra-sobra na ako ng mga reject na kinakain, dadagdag ka pa. Itanggalin na lang yan. Bawas pa doon sa mga dapat i-fertilize.
So dito, minsan, yung stagnant in faith, hindi lang yung mga babies. Okay? So pag tinignan natin yung 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, buksan po muna natin ang Bible natin bago po natin yan. Pasensya na, hindi ko kayo pinatorture ha. Kasi minsan pag pumunta tayo ulit sa church na walang mga equipment sa ganito, mahirapan kayo. So 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, antay na si Mang Jaime, nag-aantay na. Pero buksan nyo po ha. Practice lang po natin. And I, brethren, sabi ganon. 1 Corinthians, Colossians, chapter 3, verse 1 to 3. Sabi dito, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual. Sabi ni Pablo, hindi ako makapagsalita sa inyo na spiritual na bagay, mga kapatid ko. Mga kapatid ko sa Panginoong Jesus. But as unto carnal, ano yung mga as to carnal? Parang carnal silang Christian. Yung mga nakaasa sa alaman. O makamundo pa sila. Sabi ganoon, even as to babes in Christ. Para mga baby pa kayo sa pananampalataya. I have fed you with milk. Sabi ganoon, pinakain ko na kayo ng gatas o pinainom ko na ng gatas and not with meat. Hindi muna doon sa mahihirap na nguyain kasi wala pa kayong ngipin para manguya. Itong binibigay ko sa inyo, kaya yung salita ng Diyos na binibigay ko sa inyo yung mga mabababaw muna. Yung maintindihan nyo kaagad. Kasi hindi nyo pa mangunguya yung mga malalalim na turo. For hither you were not able to bear, kasi hindi nyo pa kaya. Neither yet are you able. Pero ang tatandaan nyo na sa pananampalataya. 2 taon, 3 taon na kayo na sinasabi nyo nananampalataya kay Kristo Jesus. Pero parang pa rin kayong baby. Immature pa rin kayo. Yun po ang ayaw ko mangyari sa church natin. Kaya minsan niloloko ko na ibang pastor, gumagawa ka ng kaharian mo sa sahog, hindi po. Kasi bilang isang pastor, ano po yung ginagawa ng pastor? Pag tinignan nyo po sa Acts, we are here to teach and teach and teach. Isa na lang po yung pag-oversee sa church kasi usually ang pag-governance po sa church pinapasa po muna sa mga deacons. At yung pastor syempre may huling decision dyan, alam niya yung mga yan. Okay? Pero yung pastor, turo na turo yan, soul win ng soul win yan, panigurado dapat yan. At syempre, ang pinakamaganda dapat ituro, yung talagang mananampalataya sa Diyos. Kasi dapat palalimin yung pananampalataya ng bawat isa na lagi na sa church at nagpapakita ng maliliit na prutas at talagang may bubot na ng prutas dyan. Siyempre pagandahin po, palaguin po yan, i-fertilize po yung mga yan. Pero minsan yung ibang tao po, ayaw. Nababanso. Minsan sinasabi ng ibang pastor, kaya siguro maaga kang mamamatay kasi, oo nga, ligtas ka. Pero para hindi ka na magkalat, na parang sanggol. Minabuti pa ng Panginoon siguro na ikaw ay pumunta na ng langit para hindi ka na magkalat. Kasi nagbago ka naman. Pero yung pagbabago, yung nalalaman mo tungkol sa salita ng Diyos, hanggang dun na lang. Ang liit. Bansot ka na, kapatid. Okay? Kasi yung sinasabi po dito. Sasabi dito, stagnant in faith. Bakit? Kasi ayaw kumain. Ayaw kumain ng mga tao na ito. Ganun ba kayo? Ayaw nyo kainin. Ano ba yung dapat kainin? Salita ng Panginoon. Ang sinasabi po ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, salita po ng Diyos ito. Yung turo. Ayaw nyo tanggapin. Inaalisan ninyo. Ayaw, una sa lahat, ayaw nyo mag-worship. Praise God, nag-worship kayo. Pero habang sa worship ba, sinusulat nyo ba yan o inaalala nyo po ba? Ako po, sulat ako ng sulat pag may nagpipreach. Minsan nire-record ko. Kasi ako, mas matandain po ako kapag pinapakinggan ko yung mga bagay-bagay paulit-ulit. Nung nag-aaral po ako ng Bible School, talagang, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magaling talaga magkasaulo. Binabasa ko, nire-record ko sa cellphone, tapos nire-replay ko na nire-replay magdamagan sa tenga ko kahit may ginagawa ako. Tapos maglalaan talaga ako ng oras sa paulit-ulit kung pinapakinggan niya, sinasaulo yun sa papakinig. Tayo kaya, nagme-memory verse pa po ba kayo? Hindi na ako nagbibigay ng memory verse eh.
Sana kayong pumipili na memory verses ninyo. Okay? So yun po, ayaw na ng salita ng Diyos. Ayaw kainin. Huwag po tayo magpakabansot. Huwag kayong papayag na hindi kayo bina-Bible study ni Pastor. Huwag kayong papayag na hindi matuloy ang worship service. Huwag kayong pumayag na wala kayong matututunan mula sa mga teachers, preachers, at kay Pastor. Amen? Huwag po tayo magpakabansot. Dapat tayo yung sabik. Kasi di ba yung baby, ano saan sabik yung baby? Sa gatas. Pag ginutom ka, saan ka sabik? Pagkain. Pero parang minsan yung ibang tao gusto nang mamatay, ayaw na kumain. Okay? Sa stagnant in faith. Bakit stagnant? Kasi they do not exercise. Ano yung exercise? Di ba pag exercise may ginagawa ka? Tara! Exercise tayo, Jacob. Anong ginagawa natin exercise? Bola. Ibig sabihin ng bola kasi dito sa Kapampangan ay basketball. Basketball. Si Jacob medyo tumitigas na ba yung buto-buto mo, hindi ka na nadadapa masyado, di ba? Amen. Tumitigas na ba yung kamay mo? Hindi na jellyfish. Di ba? Oh, hindi na jellyfish na ganyan yung kamay mo. Kasi dapat pag mag-dribble, medyo may dating eh. Okay? So yun, dapat may exercise. Paano titigas yung ating buto at laman pag di tayo nag-exercise? Pansinin niyo yung mga taong laging nakahiga. Konting bangga lang, aray! Nababalian. Pansinin niyo, ito totoo nakita yung kamao ni Manny Pacquiao. Minsan dati kasi yung gym ni Peñalosa nandito sa Mandaluyong. Ang laki ng kamao ni Pacquiao. Pag kinumpara ko ganito kalaki yung kamao ni Pacquiao. Bakit? Kasi laging gamit yung kamay ni Pacquiao sa kakasuntok eh. Kakasuntok, nagkakaroon ng mini fractures, micro fractures, tawag nila doon. Lumalaki yung buto. Lumalaki yung buto. Pansinin niyo po yung mga tao na talagang lagi kunyari magsasaka, nagpasan dito. Ano yung malalaki? Balikat nila. Malalaki. Yung paano magsasaka ng malalaki. Ang laki-laki ng paano magsasaka. Kasi lagi may mabigat na lalo na yung kargador, malalaki rin yung paa. Saka malalaki yung balikat. Dito. Normal yun, hindi nag-gym yun. Pero yung buto nila matitigas din. Kasi natatagtag eh. Tumitigas. Ngayon, if you're stagnant in faith, kaya nga sinasabi po dito sa point number 2 natin is slacking in faith. Okay? Dahil ayaw po mag-exercise. Weak bones and muscles. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Kulang ang inyong pananampalataya sa Matthew chapter 21 verse 21. Kasi kayo ay meron kayong pagdududa. Sabi dito, 9, ito sana yung 25 to 28. 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 28. Huwag nyo antayin nyo nandito. Okay, para kay Lamang Jaime lang po ito. 27 po pala lang ito. Okay, sabi dito, and every man that striveth for master is temperate in all things. Kasi pag tinignan nyo po muna ito, in the previous verses, sinasabi dito yung mga taong tumatakbo. Anong ginagawa nila para gumaling silang o bumilis na tumakbo? Nagpa-practice silang tumakbo hanggang makuha nila yung pinakamagandang technique ng pagtakbo at tumitigas yung kanilang paghinga, tumitigas yung kanilang muscle sa kanilang mga kailangan nila sa pagtakbo. Kasama na dyan yung abdominal, itong legs, at itong calf muscles. Tsaka yung mga buto na kasama dyan. Ngunit sinasabi dito, minamasa nila is temperate in all things. Ibig sabihin talaga sanay na sila. Hindi sila basta-basta napipilayan itong mga tumatakbo. Sabi dito ni Pablo naman, now they do it to obtain corruptible crown. Ngayon, ginagawa nito mga sportsman na ito para makakuha sila ng corona na nasisira. But we, an incorruptible. Sa atin, gumagawa tayo, pinapractice dapat natin, yung ine-exercise dapat natin ang ating pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon kasi meron tayong gustong kunin na corona. May pabuya tayong gustong gawin. Huwag nyo sabihin ayaw nyo ng pabuya. Gusto natin lahat ng pabuya. Sino dito yung ayaw makatanggap ng sahod? Sino dito pag sa mga bata ayaw na magkaroon ng baon? Lahat gusto magkaroon. Kasi pabuya yan eh. Diba? Pag may contest, gusto natin manalo o hindi? Gusto.
Nature ng tao yan eh. Ngayon, we exercise our faith para magkaroon tayo ng incorruptible crown. Sabi doon, I therefore so run. Ang round dito yung faith, not as uncertainty. Hindi ako tumatakbo sa walang kabuluhan. So fight I. Sabi, ako'y lumalaban. Kunyari ito'y parang nagpa-practice ng boxing. Not as one that beateth the air. Hindi ako nakikipag-boxing ha. Wala akong kaboksingan. Nahangin lang. Di pwedeng puro shadow boxing lang. But I keep under my body and bring it into subjection. Sabi niya, itong katawan ko, tinitraining ko sa pananampalataya na meron akong alam. Sa salita ng Diyos dahil itong pananampalataya ay galing sa Diyos at dapat umaayon sa salita ng Diyos. Kaya sa pag sinabi ng pananampalataya, dapat asikasuhin ko yung aking sarili, agawin ko to. Pag sinabi ng pananampalataya, ako'y dapat kumain, gagawin ko ito. Pag sinabi ng pananampalataya na mag-obey ako sa salita ng Diyos, i-exercise ko itong pananampalataya na ito kasi sigurado po ito. Sabi ng ganon, hindi akong ganon. Sabi ganon, but I myself should be a castaway. So yun po, in-exercise. Mamaya babalikan po natin yan. And another one, lacking in faith, stagnant faith that does not do both eating and exercise. Ito yung mga nag-backslide. Minsan, babanggit yung backslide. Maraming backslide na sinasabi sa Jeremiah. Ito kasi yung sa pinakamaganda. Sa Jeremiah chapter 14, verse 7. Jeremiah chapter 14, verse 7. Pag nakikita nyo po yan dyan, Jeremiah chapter 14, verse 7. Buksan nyo po inyong Bible. Jeremiah chapter 14, verse... May Bible ka na, di ba? Oo. Binigyan na kita. Sabi ko, kuha ka doon. Kuha ka ha. Maintindihan ko pa si Jumbo ba to? Okay? So itandaan nyo, pag hindi kayo nag-exercise, magiging lampa kayo. Okay? Brittle bones. Pero dito, pag hindi ka kumain at nag-exercise, tingnan mo Jeremiah chapter 14, verse 7, nandiyan na ba kayo? Amen? Okay. Ang sabi po dyan, Jeremiah chapter 14, verse 7, O Lord, though our iniquities testify against us, sabi gano'n, yung aming kasalanan talagang pinapatunayan na kami mali. Do thou it for thy name's sake. Sabi, pakinggan nyo naman po ang kasi nagdadasal dito sa Jeremiah para sa iyong pangalan. For our backsliding are men. Ano yung backsliding? Sila po ay hindi masunurin. Ayaw na nilang pakinggan yung salita ng Diyos kasi ito yung nangyari sa Israel noon kaya sila pinaparusahan. Ayaw nilang pakinggan yung salita ng Diyos at ayaw pa nilang practicein yung alam nilang o narinig na nilang salita ng Diyos. Marami kaming backsliding na ginagawa. We have sinned against thee. Kami nagkasala laban sa inyo. Huwag kayo mag-backslide. Yung taong nagba-backslide, sigurado babalik pa rin yan sa Panginoon. Pero alam niyo yung buhay ng backslide, kasi alam niyo na yung buhay Kristiyano, alungkot. Pero pag di na yan bumalik sa pagiging Kristiyano, ibig sabihin hindi talaga siya ligtas. Unang beses pa lang. Pero pag bumalik, ibig sabihin ligtas talaga siya ng una pa lang. Ang hirap nun, di ka kakain, di ka gagalaw. Ikaw nakahiga ka buong magdamag. Gusto nyo ba yun? Tapos nakalagay lang yung breather dito. Tapos pinapakain lang kayo sa feeding tube. Ano kayo, comatose? Comatose na ba kayo? Kasi ganun yung backslider eh. Kaya sila pinaparusahan, parang hirap naman ang buhay. Kasi ayaw nyo kumilos, ayaw nyo i-exercise yung pananampalataya nyo eh. Ayaw nyo rin kumain. Paano kayo magkakaroon ng bunga? Paano kayo magkakaroon ng lakas? Wala eh. Kaya ganun ginagawa ng Panginoon sa kanila, sila ay nagkakaroon ng parusa. So tandaan nyo, pag hindi kayo kumakain, may parusa din sa inyo. Hindi kayo lumalago. Mapapansin nyo, bakit sila ang saya-saya nila kahit ang hirap ng buhay nila, kahit maraming problema? Alam ko maraming problema yung taong to eh. Minsan, ba't sila binibigyan ng maraming biyaya? Despite ng sobrang hirap ng kanilang pinagdaanan, hindi sila nalungkot. Kasi sila po ay kumakain. Sila po ay nag-exercise. Anong kinakain nila? Salita ng Diyos. Ano yung na-exercise nila? Yung natutunan nila sa salita ng Diyos. Pero ang hirap pag comatose ka na. Ito na yung nabonjing siguro. Stunt na. Wala na nangyayari. Dito po tayo pinamagana. Legitimate faith. Point number 3.
Okay? So una, the lost faith. Second is the lack of faith. The last is legitimate faith. Ito yung kapag sinasabi, you can move mountains. You can move mountains. Kaya po hindi ko sinasabi na, pag tinignan nyo na lang po, hindi ko na po ilalagay dito. Sa Matthew chapters, lalagay ko na nga lang rin. Sa banda rito yan. Matthew chapter 17, 20 to 21, pag mapapansin nyo, may move mountains din yan. Kaya po hindi tayo nagsasabi na faith, little faith, ganito po yan. Matthew chapter 17, verse 20 to 21, and Jesus said unto them, sabi ni Jesus sa kanila, because of your unbelief, dahil hindi kayo naniniwala. For verily I say unto you, tunay na sinasabi ko sa inyo, if you have faith as grain of a mustard seed, sa lahat po ng buto ng isang halaman sa buong mundo, isa o pinakamaliit po yung buto ng mustard. Pero sabi dito, pag meron kang pananampalataya na ganun lang kaliit, sobrang liit, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place. Umalis ka dyan! Sabi mo, umalis ka dyan, bundok! And it shall remove. And nothing shall be impossible to. Walang imposible sa'yo. Howbeit this kind goeth not out, but prayer and fasting. Okay, mamaya pag-uusapan pa natin yan. Ano ibig sabihin ng little faith as a mustard seed? Ibig sabihin itong pananampalataya na ito, lumalago. Lumalaki itong pananampalataya na ito. Hindi na i-stuck, hindi po nababansot, hindi natitigil yung paglaki. Bakit? Kasi kumakain siya at nag-exercise siya ng kanyang pananampalataya. Kaya hindi po natin kinamit yung salitang letter L na little, kundi lack of faith. Kasi may little faith ka nga, kasi baby ka pa lang eh. Pero may pananampalataya kang lumalago. Mapapansin ng tao, mananampalataya yan. Parang ermitanyo yan. So dito po parang go, grow, and glow. Ano ba yung go foods? Alam mo yung go foods? Ito yung mga carbohydrates. Ano yung grow foods? Ito yung mga protina. Ano yung glow foods? Hindi ka nakikinig sa science mo, grade 3 ka, grade 4 ka na. Glow foods, ito yung mga ate, college, nakatapos, glow, hindi glow in the dark, gulay, ano ba yan? Okay, ang bayabas. Okay, so go. Go exercise. Hindi kasi go food sa legitimate faith. You go and exercise. Ano sabi sa John chapter 14 verse 15? Ito yung move mountain sa Matthew chapter 21 verse 21 ha. Ano sinabi sa John 14:15? Sabi dito, if you love me, keep my commandments. So ini-exercise mo yung pananampalataya. Paano? Sa pag-obey ng salita ng Diyos. At pag tinignan natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 31, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ano sabi doon? Whether you eat or drink or whatsoever you do it all for the glory of God. Gagawin mo to para ipag-gloria o luwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, mahal na mahal niyo pa rin yung Panginoon. Kasi pag sinabi mahal mo ko, o-obey mo yung aking utos. So, ibig sabihin, ba tayo umo-obey? Bakit tayo nag-exercise? Kasi mahal natin yung ating Panginoon. Kaya exercise tayo na exercise ng ating pananampalataya para po siya ay mapasikat. Kasi pag mahal mo yung tao, gusto mong pasikatin yung tao na yon. At yung pinakamamahal natin ay yung ating Panginoon, ang ating Diyos. So, ina-exercise mo. Habang ina-exercise ang ginagawa mo, you resist temptation. Lahat ng mga tukso, tinatakbuhan mo. Hindi iniiwasan, tinatakbuhan mo kasi iniiwasan mo. Kaya ko yan. Parang ganito, gutom na gutom ka. Tapos paborito mo yung lechong kawali na maraming sarsa. Sarap. Kasi sa paborito kasi pagkain yan eh. Okay, crispy pati na talaga, lambot-lambot na naman, tapos crispy yung balat. Tapos ang sarap ng sarsa. Diba?
Bihira. Kasi ikaw, nagpa-fasting ka, dapat nagpa-fasting ka kasi kunyari sabihin mo, nagpe-pray ka. Ayaw mo ma-istorbo. Hindi, sabihin natin nagpa-fasting na ito. Kasi meron kang weight limit na kailangan. Kunyari may contest ka sa takbuhan, o kaya may contest ka sa ganito, ganyan, na kailangan mas magaan ka. Nagpa-fasting ka. Tinabihan ka ng mga kumakain ng mga crispy pata, lechong kawali, diba? Sinigang sa bayabas. Nasa pa rin yung bayabas. Sinigang sa santol. Diyan ko lang po. Diba? Lagyan mo ng talbos ng kangkong, ay kamote. Amen! Okay, gusto ko lang kayo patawarin para makuha yung attention nyo. Okay? Exercise ka na, exercise. Yung temptation na yun, parang gutom na ako, tapos tatabihan mo pa ako ng mga masasarap na ganyan. Ganun po yung yung nire-resist, parang, di, kaya ko yan. Temptation. Pag sinabi yung resist, tatakbuhan mo yun, aalisan mo kaagad dyan. Hindi ka may paglaro sa apoy. O hindi, kaya ko yan, hindi ko gagawin yan. Pag alam mo ng mali, umalis ka na. Takbuhan mo na. Flee, sabi nga, flee from temptation. Flee from the devil. Di ko maalala yung verse na naalala ko lang. At balik ko tayo sa 1 Corinthians 9:25. Anong ginagawa ni Pablo? Ine-exercise niya yung kanyang pananampalataya. Para tumigas, lumago. Yung kanyang muscle, tumigas yung kanyang buto. Yung paglago natin. Mas maganda yung prutas na ipapakita natin pag lumalago tayo. Mas mapapakita natin yung magandang diamante pag mas lumalalim yung ating pananampalataya. Exercise tayo. Exercise natin yan. Ngayon, paano ka mag-exercise pag di ka kumakain? Grow. Tulog ka. Pahinga ka rin minsan. Kain ka. Read. Listen to the Word of God. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Makinig ka sa salita ng Diyos. Mag-memory verse ka. Mag-aral ka rin sa iyong sarili. Mag-devotion ka rin. Ba? Sabi nga sa Psalms chapter 19 verse 11, Psalm chapter 19 verse 11, Psalm chapter 19:11, di ko na masyadong medyo mahaba-haba na ito. Psalm 19:11. Sino ba dito yung gusto mabansot? Sino tinutukso dito na bansot? Sana wala. Sabi ito, moreover, 7-11 pala. Sabi, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Alam nyo to mga bata, memory verse nyo to. The testimony of the Lord, ano yun? Is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eye. Diba? May kanta tayo. The law of the Lord. Ayoko kumanta. Okay? The statutes of the Lord sa verse 8, sabi ganon. Sabi verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. And more to be desired are they than gold. Ibig sabihin, gusto natin itong batas ng Panginoon, itong salita ng Diyos. Bakit? Ang daming benefit Perfecto to. Talagang kino-convert o pinapalitan yung ating kaluluwa simula sa masama, naging mabait. Automatic yan pag tayo ay nanampalataya. Yung testimonya po, o pinakita pong saksi ng Panginoon, tinestigo niya sa kanyang buhay, ay sigurado. Bakit? Kasi yung mga mangmang nagiging matalino. Ano yung mangmang doon? Yung mga mangmang, yung ayaw tumanggap sa Panginoon. Alam na nga nila, pupunta sila sa impyerno, nakalagay sa salita ng Diyos. Pero ayaw pa rin. Pero yung matatalino, mas matatalino pa kayo sa mga PhD na yan. Kasi yung PhD nila, hindi sila dadalhin sa langit Pero pag ikaw nanampalataya na si Kristo ay talaga itunay mong Panginoon sa iyong buhay, saan ka pupunta? Sa langit. So, ganun po. Tayo po, bilang isang Kristiyano Baptist, sa Biblia po tayo nakabase. Lahat po ng kilos natin, i-exercise natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. At hindi tayo yung hugot-hugot lang. Dapat nakakonteksto po yung ating pinag-aaralan. Kaya importante din na may nagtuturo. Yung iba sa inyo, mayroon kayong gift ng pagtuturo pero ayaw nyo i-practice. Sayang. Magpapakabansot tayo. Okay? Gawin natin ito.
Kasi kailangan natin lumago. Iba sa inyo walang gift ng pagtuturo pero may gift kayo ng pagtulong. May gift kayo sa pag-aalaga ng may sakit. May gift kayo sa pag-translate. May gift kayo magsalita ng ibang lengguwahe. Sa salita ng Diyos, lalago po iyan. Lalago at lalago yung mga gift na yan. Yung gift of yung pagtulong, kasama na dyan yung pagiging choir mo, kasama na dyan yung mga iba-ibang gawain, yung pupuntahan nyo yung may sakit, kung ano-ano pa yan. Gift of healing yung may sakit eh. Baka meron sa inyo nag-nurse, wala naman. Sino mag-nurse dito? Sino mag-nurse dito? May nurse ba sa atin? Doktor. Konduktor. Amen. Okay? So yun po. Okay? So hindi lang puro exercise, dapat may kinakain din po tayo. Ano yung glow? Yung glow po ay ganito. Wala na. Yung glow foods, grow, and glow. Yung glow foods po, yung glow, ibig sabihin, dahil po sa ating paggawa, pag-practice, pag-exercise at pagbasa ng salita ng Diyos, ano masasabi ng tao sa inyo? Di ba pansinin niyo yung 2 Timothy chapter 3 verse 16? Tingnan niyo na lang po dyan. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures are what? Given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, instruction of righteousness, the man of God may be perfect. Alam niyo po ba ibig sabihin ng salitang perfect? Kumpleto. Kumpleto ka na. Pero ano gusto ng Panginoon? Truly furnished unto all good works. Hindi lang basta kumpleto yung bahay, kundi fully furnished. Pag sinabi mo kumpleto yung bahay, wala pang salaset yan, wala pang upuan yan, hindi pa nakapalitada yung mga dingding na yan, hindi pa nakapintura, wala pang mga ilaw, may saksakan, may bukilya, pero yung fully furnished na paganda pa. Bakit? Kasi unto all good works. You do good works kasi mahal mo na yung Panginoon eh. Kasi ine-exercise mo yung natutunan mo. Ine-exercise mo yung faith na galing sa ating Panginoon. Siyempre mapapansin ka ng tao. Either mapapansin ka ng tao na tuwang-tuwa sila na mananampalataya ka, o mapapansin ng tao dahil may inggit sila sa'yo at kakainisan ka. Kasi kapag ikaw ay tunay na nananampalataya, hindi ka mapalaaway. Ganyan sila, bayaan na sila, Lord. Bayaan na sila. Patawarin sila. Diba si Stephen? Si Stephen, Lord, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung mga pagkasalanan nila. Yun din sinabi ni Stephen para sa Panginoon. Ginawa kay Stephen, binato ng mga bato hanggang siya ay mamatay. Ganun po yung design ng Kristiyano ngayon. Hindi tayo nakikipag-away. Kaya nga hindi totoo yung holy war ng ginagawa ng iba dati. Holy war for, tapos pinatay nila, puro Kristiyano na tunay na biblical yung kanilang pananampalataya. Ginawa lang nila yan para sumakop ng mga Moro eh. Yung tinalo sila ng Moro. Diba? So yun po yun. Yun. Kayo ba, kapansin-pansin kayo kasi katulad ng sinabi dun sa Matthew chapter 7, kayo ay ilaw ng mundo at hindi nyo tinatakpan ilaw. You're glowing. Kayo rin yung ilaw sa mundo. Bakit? Kasi nire-reflect natin yung ilaw na galing sa ating Diyos. We are glorifying God. Through His glory, we are also glorified. Lumiliwanag din tayo. Nag-glow ba kayo? Nakikita ba kayo ay manampalataya? O pag kayo ay nasa mundo, ay, di nila alam. May ikaw pala ay ligtas. Bakit? Eh kasi kapareho mo lang ginagawa ng mga tao dyan eh. Sana hindi ka rin yung madahon na, ganda-ganda nga na suot mo, buha kang Kristiyano, pero ugali mo, pambihira. Mas mabaho pa sa patay na tao. O patay na kabayo dyan, nagtambulag. Diba? So pag tayo mananampalataya na tunay, ito po tandaan natin, nagsulat po ako. Okay? Sabi nga po doon, kanina, sa Matthew chapter 17. Okay, hindi na natin, marami na tayong skip. 17, 20 to 21. Okay, we move mountains.
We practice. Magsisimula tayo sa maliit ng pananampalataya pero lumalago. Ano nangyayari? Mahal nyo ba yung mga kaaway nyo? Hindi natin ibig sabihin na kaaway kita. Pero hindi yung galit. Siguro sila yung may galit na sa inyo. Kasi may kaaway sila David eh. Bakit? Kasi galit sila sa Israel. Galit sila kay David. Hindi nila matanggap na yung Diyos ni David ay totoo. Gusto nila yung gawin nila. Pero ang ginagawa ni David, pag sila po ay may sakit, pinagdarasal niya. Pinagdarasal nila na sila ay magkaroon ng pananampalataya. Yung puso niya walang puot sa kanila. Sinabi lang na enemy po iyon. Bakit? Kasi po, sila ang may galit sa David. Ganon din po dapat tayo. Minsan kailangan natin ang hirap i-practice nito. Minsan kailangan niyo intindihin yung sarili niyo, may puot ba kayo sa puso niyo. Alam ko, sa inyo may galit na galit sa inyo. Iba kayo nandidihado. May puot pa kayo sa puso ninyo. Sana tanggalin niyo. Lahat siguro kayo dito may kagalit. Sana hindi dahil may puot kayo, kundi sila yung galit sa inyo. Pinagdarasal na kaya sila? O hindi? Baka pinagdarasal nyo nga, sana mamatay na sila, Lord. Hindi ganon. Sana, Lord, sila'y mabangga ng pison. Hindi na sila makaalis, yung pakonti-konti sila nadudurog. Alam niyo yung pison? Yung may roller na malaki na truck. Yung pag nasagasaan ka ng pison, siguro lasing ka nun. O kaya bulag talaga nag-drive ng pison, tapos may nakahiga doon sa daanan. Diba? Killing me softly, di ba? Sana Lord, ganun yung mangyari sa kanya. Sana Lord, pakonti-konti maubos yung laman niya. Magkaroon ng maraming pigsa sa buong katawan. Ganun, torture. Talagang gusto niyo na torture yung kaaway niya. Lord, sana po maligtas sila. Nasubukan niyo na ba sila lapitan kahit minsan? Kausapin. Yung message. O hindi. Diba? Nag-try na ba kayong iabot? Kasi yung dati mga hari, pag delikado, magpapadala sila ng sulat. Kayo ba sinubukan niyo iabot? Ang ginawa niyo pa, blinak niyo pa yung phone number. Kasi dati, usong-usong mag-block ng phone number para hindi makatext tsaka tawag eh. Pag tinatawagan mo, bakit busy lagi? But message failed lagi. Kasi yung text namin, ganun pa lang eh. Diba? Ngayon, meron na kasing social media, meron ng messenger, meron ng kung ano-ano dyan. May WeChat. WeChat, di ba pang-inchik yun? WhatsApp. Diba? Viber. Kung ano-ano pa. Di na uso yung text ngayon. Uso pa ba text ngayon? Konti na lang kasi libre messenger eh. Lalo na pag smart, pag globe. Ha? Si Eton, marami ka text? Ay, yari ka bro. Joke lang, baka marinig ni Jory. Biro lang po yun. Kasi isi-send ko mamaya ito sa ano. I-upload ko to eh. Okay? Lang, sa tithes and offering. Ito, sino ba sumama doon sa anniversary ni Pastor Chris? Di ba nasabi ng pastor, nakalimutan ko yung pangalan ng pastor na yun. 2 beses ko na narinig. Yung tithes and offering. Hindi lang yung tithes and offering yun, lahat to ah. Paano ka mag-pray ka ng pray, pero hindi mo sinusunod yung Panginoon? Ito yung mga mahihirap eh. Loving your enemies. Praying for them, na malagtas kayo, na magkaayos na kayo ng tunay. Diba? Hipokrito kayo, gusto nyo magkaroon ng peace, pero false peace pala yung gusto nyo. Maganda yung peace na sila rin yung buhay nila ay maayos. Hindi lang for the sake na hindi na kayo magkakaano. Parang yung mga bansa yan eh. Diba? Kaya may mga peace treaty. Ano yung mayan sa peace treaty? Dapat hindi ka ganito, dapat hindi ganyan. Dapat tayo parehas tayo sa Diyos. Pag magkakaroon ng peace sa isang tao, ibig sabihin, lahat ng bagay maka-Diyos. Magkakasundo tayo pag lahat tayo malalim sa pananampalataya. Okay? Tithes and offering. Nagbibigay kayo ng tithes and offering, no? Loving your enemies, napakahirap na yan. Eh Lord, di ko kaya eh. Diba? May doubt yan. Hindi nyo ma-exercise yung faith, meron kayong pag-aalinlangan.
May pagdududa kayo sa binigay ng Panginoong na regalo sa inyo. Hindi inyong mahalin yung inyong kaaway. Hindi kayo makapagbigay ng tithes. Kasi, pastor, may kulang kami. May pambili kami ng ganito, ganyan. Walang pang gatas si baby. Magkukulang kami sa pagkain I'll tell you what. Ever since na naging pastor ako, nagtatrabaho ako. Pero ito, alam nila Mang Jaime to. Hindi sa pagmamayabang, ginagawa to ng Diyos. Ako lang ginagamit. Palabas lang ng palabas ng pera. Pagkasama ko sila, bili ka ng ganito, bili ka ganyan. Merienda. Kaya siguro may ingit siguro sa kanila. Ba't ganun ang oras ng trabaho? Alas 11 uuwi, alas 2 papasok. Marami, di ba? Marami na ingit. Sabi ko wala nga naman sa iba sila makinig. Napansin ko mas mabilis silang kumilos. Pag 2 to 5 na lang silang matatapos. Kasi mas malamig yung panahon nun Diba? Bakit ganun kalaki sahod nila? Ba't kasi kayo nakikialam? Ayaw nyo magtrabaho dito na maayos dati. O ayaw nyo may pagtrabaho sa akin. Sila nagtyaga. Maayos naman silang kausap. Alam nyo po yung ganung mga bagay, galing lahat po sa Panginoon yan. Palabas lang ng palabas ng pera. Pero alam nyo, hindi po ako nauubusan ng pera nun. Nagsawa na ako kakabudget ng pera kasi hindi naman ako nauubusan Pag binabudget, sabi ko, saan napunta yung pera to? Ba't may pera pa ako dito? Saan galing to? Diba? Si nanay nun, hindi nauubusan ng pera. Kasi si nanay, gamit yung bukid. Si nanay din kasi yung, sige, basta bigyan mo ako. Bigay lang ng bigay kay nanay. Walang problema. Ngayon, wala na akong trabaho. Hindi ako namang problema sa pera. Hindi ko alam. Pero nung una, nag-doubt din ako. Pero sabi ko, Lord, kapag ako po ay natanggal nyo na sa trabaho, kasi dati kahit di ako pumapasok sa trabaho ng ganitong oras, di ko makompleto yung 40 hours ko, kadalasan 20 hours lang ako sa trabaho, 30 hours lang ako, ang cut-off namin is 35 hours. Nakatatlo, 2 taon pa akong nagdire-diretso sa trabaho, hindi ako natanggal. Pero sabi ko, Lord, ito pag tinanggal nyo ako na second time, kasi busy po ako sa gawain na pinagkaloob nyo po, o pribilehiyo na binigay nyo po sa akin. Kasi hindi naman ako karapat-dapat Walang karapat-dapat sa atin. Tatanggalin yung trabaho. Pero Lord, tatakot ako. Alam niya, natatakot ako. Kasi sanay ako nagtatrabaho. Tinanggal sa trabaho. Hindi naman ako nagugutom. Ganun pa rin ang buhay ko. Ang problema lang ngayon, hindi na ako nagiging channel of blessing para sa iba. Okay, it's your time to be a channel of blessing naman na. Kaya yun na siguro yung gusto ng Diyos, maging channel of blessing na kayo. At least, ngayon, medyo na yun ang problema dahil nagsisitakbuhan kayo sa discipleship program natin. Okay? Kasi mahihain kayong lahat. Huwag kayo tumakbo Do not run, we are your friends. I am your friend. Okay? Paglago yan. Huwag tayo magpakabansot. Tithes and offering. Diba? Kaya nyo ba magbigay? More than the tithes ang meron ako dati. Sinasabi ko po sa inyo. Pero kahit kailan di ako nagkulang. Soul winning. Ay Lord, di ko kailangan niya, di ko kaya yan Si pastor na lang dyan. Siya yung maalam dumating si pastor, tara, turuan kita. Ay, ayoko pastor. Ayoko magturo. Kayo na lang. Pinagdududahan niyo yung Panginoon. How can you move mountains? Paano nyo mararamdaman? Alam niyo kung bakit? Kasi yung pananampalataya katulad, di ba narinig mo ito kay Pastor Emerson? Yung pananampalataya natin, yung mga gustong biyaya na bigay ng Diyos sa atin, nililimitahan natin. Bakit? Kasi ayaw nating palaguin yung pananampalataya na meron na tayo. Malago na yan in the first place. Pero ayaw nating pakainin, ayaw nating i-exercise. Bible reading. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho Ay, papasok pa ako sa school marami pa ako pag-aaralan Diba? Ayaw na natin sa Panginoon. Ni magdasal sa umaga, baka hindi pa kayo nagdadasal sa umaga. Lord, salamat, bagong umaga po. Baka iba sa inyo, Lord, grabe naman, dapat nasa langit na ako, ba't nandito pa ako Buhay yan.
Huwag na, huwag ganun ha. Kasi, para si Paul gusto ko na bang pumunta ng langit o dito po sa lupa kasi marami pang ministeryo gawain. Bible reading. Bible verse na memorize. Memory verses. Hindi ko kailangan yun, mas importante yung pera. Talaga. Kakahabol nyo sa pera, mawawalan kayo ng kaligayahan. Sinasabi ko po sa inyo. Devotion nyo na yan, prayer life ninyo. Alam nyo po ba yung faith in a mustard seed, yung ibig sabihin nun? Kaya lumalago. Kasi pray sila ng pray. They pray all the time. Kasi tayo, alam nyo yung with a mustard seed, ganito rin yan Lumalago ka yung pananampalataya mo, lumalalim, yung prayer mo ayon din sa kagustuhan ng Diyos. Hindi na yung prayer mo, dati yung prayer mo, claim it and receive it. O magkakaroon ako ng sports car, I claim it, Lord. Hindi ganon. Minsan, pag gusto mo yumaman, papahirapin ka pa ng Diyos Kasi nakikita, malababaw yung pananampalataya mo Pero pag ayon sa Panginoon, Lord, mamaya, sana po matulungan ko po sa ganito, sana may pera ako. Matulungan ko si ganito, ganyan. Lord, sana po maligtas si ganito. Lord, may sakit si ganito. Alam niyo ba yung wrestling? Arm wrestling? Diba? Yung talaga nagsastruggle ka. Alam niyo nangyari kay Kristo sa Gethsemane? Siya po ay nagdarasal. Sobrang tindi ng kanyang pagdarasal sa Panginoon. Pumuputok yung mga blood vessels niya. Nagpapawisa siya ng dugo. Ganun katindi yung pagdarasal niya. Buong emosyon niya, buong puso niya nasa Diyos Ama. Tayo ba nagre-wrestling tayo in prayer? Do we wrestle in prayer? Hindi, ang babaw natin. Alam niyo yung Kristyanismo ngayon, tayo lahat, mababaw tayo in our prayer life. Mababaw tayo sa ating pananampalataya. Hindi ganun yung prayer life natin. Alam niyo ba kung bakit yung nililista yung mga prayer requests natin? Kasi ayaw niyo maglista May lista na nga tayo, pinipicturean natin sa messenger. Pinagdarasal niyo ba? Na talagang parang ito na yung huling oras ko, kailangan ko pagdasal to. Kasi pag hindi ko pinagdasal to, sayang oras. Alam niyo yung ginagawa rin nila Pablo noon? Ba't si Pablo sobrang nagmamadali kung saan pumupunta? Soul win ang soul win. Evangelize sa evangelize kasi alam niya malapit nang dumating yung tribulation. Malapit nang dumating yung rapture at gusto niya maraming makasama doon sa rapture. Tayo parang wala tayong pakialam sa ibang tao Habang si Pablo nagmamadali noong mga panahon na yun, hundreds and thousands of years, 2,000 years ago, na sana makakilala sila sa Diyos. Pero tayo hindi ako sila. Wala tayong concern sa kaluluwa. Kulang yung pananampalataya natin. Kulang na kulang. Modesty in clothing. Siya ito, alam to Tayo ko nang pagsasabihin, nakaubad ka na naman, nakasando ka na naman, mga babae. Ba? Babae at lalaki. Kahit anong trabaho mo, dapat modest yung pananamit mo. Dapat. Ang pambabae, ang panlalaki, panlalaki. Minsan ayaw natin gawin niya kasi hindi uso sa mundo. Mas nahihiya tayo sa tao pero wala tayong hiya sa Diyos. May duda ka sa Diyos. May duda ka sa pananampalataya na binigay ng Diyos. Diba? Yung choice mo sa paggamit ng pera. Saan ba yung gagamit ng pera? Maganda ang pera, sinasabi ko po sa inyo. Immaterial yan. Hindi masama yan, hindi mabait yan. Yung paggamit natin sa pera, yung problema. Diba? Sa cellphone ninyo, sa social media ninyo, paano nyo ginagamit? Yung talento ninyo, saan nyo ginagamit? Para sa Diyos ba? O para mapansin kayo ng mundo? Kasi dyan papasok yung yabang Alam nyo bakit may doubt tayo? It's because of pride. Kasi ayaw natin mapahiya. Kasi wala tayong tiwala. Wala tayo, kulang ang ating pananampalataya. Kulang ang pag-exercise natin ng pananampalataya. Yung pananampalataya natin, perfecto yan Galing kay Jesus yan
Pinakita niya yan dito eh. Diba sinabi din sa Hebrews, siya po ay tinukso sa lahat ng mga punto, pero kahit kailan hindi nagkasala. Siguro mas matindi pa yung mga tukso na dumating sa kanya. Sigurado ako, mas matindi yung tukso na nangyari sa kanya. Pero hindi siya nagkasala kahit kailan. Ganon ka perpekto yung pananampalataya ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi tayo magkakasala dapat. Pero pag alam na natin mali at tama, gawin natin yung alin? Tamali. Parang sinabi, huwag ka nang sumuko ka na. Di ba yung bago ngayon? Huwag ka nang sumuko ka na. Di ba? Ang kulit nun eh. Di, dapat dun tayo sa tama, sa mata ng Diyos. So, tingnan nyo yung buhay. Nasaan ang aking pananampalataya ngayon? Ito, konti lang to. Mamahalin mo ba yung iyong away? Bibigay ka na ba ng tithes and offering mo? Soul winning ka ba? Bible reading ka ba? Devotion, prayer life mo. Prayer life mo. Itong mga ito, minors na to eh. Tapos pag hihingi ka sa Panginoon, sabi, Lord, bakit hindi mo ako binibigyan ng ganito? Ulitin ko rin sinabi ng pastor, Lord, ang tagal ko na nagpe-pray na magkaroon ako kahit isang ganito lang. Ba't hindi mo binibigay? May dinideposito ka ba, anak? Eh hanggang ngayon pa rin, ibibi ka pa rin sa pananampalataya. Hindi ka pa rin nagkakaroon ng ngipin. Ba't bansot ka? Bakit ka bansot? So let's pray. Kapag kayo po ay hindi paligtas, sino pa hindi paligtas dito at gusto mo makapunta sa langit? Amen. Isa, dalawa. Sino gusto mo pumunta sa langit dito? So, tanggapin nyo lang si Kristo bilang inyong Panginoon. Ibig sabihin, kayo ay alipin. Si Kristo ay talagang mamahalin niya at gusto nyong gawin lahat ng tama sa Kanya. Alam niyo, humahad lang sa tao para maligtas. Ang dali lang maligtas eh. Madaling-madali. Try lang din ulit. Kasi ayaw gawin yung gusto ng Diyos eh. Hindi niyo magagawa yan hanggat hindi niyo taos-puso tatanggapin si Kristo bilang Panginoon. Siya yung magbabago sa inyo. Hindi niyo kayang baguhin sarili niyo. Kahit kayo pa yung pinakamasama ngayon, bakla, tomboy ka, magnanakaw, mamatay tao, marapist ka man dyan, ikaw pinakamabawang tao sa buong mundo, pinakanakakadiri, sa oras ng pananampalataya mo, maliligtas ka. Sigurado, makakapunta ka sa kaharian ng Diyos. Bonus na yun, makapunta ka sa kaharian ng Diyos eh. Kasi yung pinaka-importante doon, hindi ka mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan mo. So, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. So, you pray, sabihin mo, Lord, ayoko na po ganitong buhay. Ayoko na maging makasalanan. Alam ko, inaamin ko na makasalanan ako. Lord, tanggapin niyo po ako. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, sino man natatawag sa Kanya na Lord, na talagang mula sa puso, Panginoon niya si Kristo. At inaamin niya na siya ay kailangan niya si Kristo at alipin siya ni Kristo. Siya ay tunay na makapunta sa kaharian ng Diyos o maliligtas. Pero sa atin, naligtas na, lahat tayo kulang sa pananampalataya. Sinong kulang sa pananampalataya dito? Ako, aminado ako. Kulang na kulang ako. Sino pa? Gusto mag-pray? Sino pa? Amen. Marami. Let's pray. Lord, yung mga taong talagang nagbigay na ng buhay sa inyo at tumanggap sa inyo bilang Panginoon, pagtunay po sa kanilang puso, Lord, ipakita niyo po sa kanila at padaman niyo po sa kanila yung kaligtasan. Kami, Lord, naligtas na. Lord, huwag niyo po bayaan na kami talagang maging mayabang o prideful. Kundi, Lord, kami taos-pusong magbibigay ng buong buhay lagi sa inyo na talagang naninindigan at nakasandal sa inyo lagi. Dahil, Panginoon, kayo po yung tunay na bato na sandigan namin na hindi matitibag. Lahat po, Panginoon, ay nasa inyo. Kayo yung pinakamatibay, pinakamalakas, pinakamakapangyarihan sa lahat. Naway, Lord, huwag niyo po bayaan na kami, Panginoon, ay talagang hindi na magbasa ng Biblia, hindi na magdasal, at hindi maging masunurin sa inyo. Kundi kami magbabasa at susunod kami lagi ng buong pagmamahal para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan niyo po ako ng pagkakataon, itong pribilehiyo na makapag-preach ng inyong salita. Naway po, Lord, hindi po ako mapansin, kundi kayo po
pagkat sa inyo po lahat ang mga talino na ito. Marami po salamat, Panginoon. Biyayaan niyo po yung bawat isa. We pray all this, Lord, in Jesus' name.